Gusto mong i-let go yung tao. Gusto mong wala na, pero hindi mo ma-apply sa sarili mo yun kasi you love the person. At mahirap i-let go yung taong mahal na mahal mo. Madaling basahin, madaling pakinggan, madaling intindihin, pero mahirap i-apply yun sa sarili. Seryoso, mag-isip naman tayo. Bilhin nyo kasi bibilin nyo. Check out nyo agad kung pwede lang. Hindi naman ako sa demanding, pero i-check out yun na. Yan, hanggang add to cart lang yan. Next year, hindi mo pa yan ma-check out eh. Alam ko na yung mga ganyan. Huwag patawarin ang mga hanggang add to cart lang. Magsisisi kayo. Sinusumpa ako, magsisisi kayo pag hindi nyo chinek out. Paka-live ko lang, hindi ako simulan. Pengi pambili, binibenta ko nga para may pera eh. Sobrang eme nyo. Hi Kuting! Kamuts ka na? Mayaman ka? Bigyan mo kayo pambili para ma-check out. Isipin mo rin yun. Hindi kayo kasama sa budget, Kuting. Thank you, Kuting! Sugar mommy talaga yan. Naka-filter ba? Hindi ba ako naka-filter, naka-face mask ako, pero ganyan yung epekto na. Ang ganda, diba? Eto guys, toothpaste naman. Para to sa mga amoy kubeta ang bunganga. Ayan, eto guys. Etong V2C. Dito nyo lang makikita to Hindi nyo makikita to sa kung saan-saan or sa mga grocery. And ito yung mga ginagamit ko guys. Ang dami kong stock neto. And ito talaga yung ginagamit kong toothpaste kasi gustong gusto ko yung lasa niya. And super, siya, minty. Maanghang. Nakakabango siya ng hininga. Kapag kasi nagtoothbrush ka, tapos wala kang naramdamang mint, it means mas nanalo yung buga mo kaysa sa toothpaste. Pero ito, super anghang neto. Basta kapag halikan kayo, ang una niyang mapapansin is ang anghang ng bibig mo. Maawa kayo sa sarili nyo. Ayusin nyo naman. Guys, mahiya kayo sa mga tao. Mahiya kayo sa mga jowa nyo. Malay nyo, pag hinahalikan nyo yung mga jowa nyo, bulok na bulok pala sila sa bunganga nyo. Tinutulungan ko kayo. Kung hindi kayo bibili nito, paano na lang kayo? Puro kahit self-love nyo na lang. Ayun, para hindi pangit yung impression ng mga tao sa inyo. Sobrang proud ako sa inyo dahil mas pinipili nyong ang maging hygienic or maging mabango ang bunganga niyo. Sobrang proud ako sa inyo. Congratulations natin yung mga 4 na bumili. Kaya, kung hindi kayo bibili, tatawanan ko na lang kayo. Si Ate Angge hindi namamansin. Hayaan niyo muna akong magtrabaho, babe. So, dito naman tayo sa aking lotion. Snail White. Ang gusto ko dito is yung amoy niya. Parang baby. Sa mga may partner dyan, ugaliin yung magpabango muna. Or kahit hindi pa bango, basta maglagay kayo ng something na ikababango nyo, di ba? Like, kahit tulog kayo, mabango kayo, yung ganun. Tapos pag niyakap ka, mabango ka pa rin, di ba? Mahiya ka din, no? Perfecto, gayuma. Kukuha ko. Tapos ito lang lalagay nyo. Saan nyo guys, nagbabago ang mundo ngayon. Kung anong maliit, yun pa ang mahal. So, amoy baby siya, amoy parang baby, hindi siya malagkit. Nag-shave ako ng bulbul. Grabe, ang dami nag-check out ng lotion. Nakaka-proud kayo. Okay, tatanggalin na natin. Wow! Damn! Ang sarap sa mukha. Sheesh! Right? Nahila ako. Huwag yung pasinin yung ilong ko. May filter yan kaya hindi nyo nakikita yung pasa niya. Pero if you look closely, medyo mangitim-itim siya. Ang melatonin. Though hindi ako masyadong nag-melatonin this past few weeks dahil may mga tinatapos akong mga bagay-bagay na hindi nyo kailangan pakialaman. Basta, nagiging busy kasi ako kaya pinipili kong magising ng late. Pero,
kayo sa katawan nyo, mag-melatonin kayo. And gagamit na ulit ako nito once na natapos na yung mga ginagawa ko. Gusto ko lang sabihin sa inyo na super effective ng melatonin gummies na to dahil maaantokin ka talaga 10 p.m. Gusto mo nang masanay matulog every 10 p.m. Uminom ka neto ng 9:30. Makakatulog ka ng 10 p.m. Magigising ka ng maaga. Masasanay na nun. Masasanay na yung katawan mo magising ng ganun. Ganun lang naman kasimple para bumalik yung body clock niyo. Atomic Habits. Kahit mag-advise ka sa akin ng paulit-ulit, kahit pagbawalan mo ako sa isang bagay ng paulit-ulit, kahit napakahaba ng advice mo, pakikinggan mo pa rin yung sarili mo eh. Like, decision mo pa rin kung anong kailangan mong gawin. The strength in our scars is more on about sa healing process mo. Self-love din. Siyempre, pag hinihil mo yung sarili mo, it means you're choosing yourself. It means you're choosing to love yourself. Kaya nga gusto mong mag-heal, diba? Sa akin, ito yung paraan ko. Gusto ko matuto sa sarili ko, kaya mas gusto kong nagbabasa kesa manghingi ng advice sa mga tao. Kasi dito wala kang judgment dito sa mga advice dito eh. Kasi pag naghingi ka ng advice sa iba, di naman nila maintindihan yan kasi wala kang sila sa posisyon mo eh. Gentle reminder na to is self-love din siya. Every time na every time na parang napanghihinaan ako ng loob, hindi lang kasi ugali ang mag-i-improve. Pati yung utak niya. Wala bang nag-check up? Grabe no. Hindi niya mahal sarili niya no. Wala bang nag-check up ng books? Hindi niya mahal sarili niya. Grabe kayo. Ang tagal ko nagsalita, wala man lang bumili. Ito. Ang ating glass bottled water. Tinatry kong di matamaan yung ilong ko. Ito naman guys, malinis po ang mga bottled glass. Kumpara dun sa mga plastic na tumbler or dun sa mga, mga flask na metal. Ako mas gusto ko yung glass kasi mas masarap uminom sa glass. Sa school, may dala kang tumbler. Tapos yung iba makikiinom-inom sa'yo, di ba? Makikiinom. Tapos, ano mga kinain nila. Tapos pag iinom ka na, ang baho ng tumbler mo. Yung dito nila, may mga itim-itim. May mga bacteria. Bacteria po yun, guys. Yung mga ito kasi, tingnan nyo. Glass din kasi yung dito niya, kaya mas safe siyang gamitin talaga. Ayan yung clay blush ko. Ito yung ginagamit kong clay blush and super loyal ako dito ever since talaga. Tingnan nyo, nilagyan ko na ng yellow to pero red pa rin siya. Mapula-pula pa rin siya. And ayan. Tinanggal ko yung niya kasi bala kong drawingan to. So ito yung clay blush ko. Ang konti na nga lang na ito, tingnan nyo. Ilang taon na sa akin to. Ilang taon na to. Pero ganyan pa siya, oh. Yan, ganyan na lang siya. Pero para sa akin, matagal pa to. Ano pa to? Estimate ko, nasa 1 taon pa. Hala, ang cute. May mga bumili ng glass bottled water. Thank you so much sa inyo. Sana magka-jowa kayo sa mga wala pa. At sana, alam niyo, swertihin kayo sa buhay kasi napakamabait niyo. Bumili na kayo, mga paslo pa. Bili na kayo. Ang hindi bumili, mabaho ang puwit. Wait lang, Pixie. Wait lang. Damot lang. Wait lang. Anong pinapakain mo dyan? Kambing. Cookie. Wait lang. Wait lang. Swing niya. Di, may bulbula. Tarshi! Wait lang. Kindat yan si Kaki? Kindat niya. Ayun. Good girl. Untok-untok na siya. Untok-untok na si Kaki.
Ano mga madam, mag-check out na ba kayo mga madam? I-check out nyo na mga gusto nyong item sa yellow basket lang. Ayan o, check out. Sino na nag-check out ng yellow basket dyan? Nakapag-check out na bala? Ano? Oo. Sige. Check out nyo na, check out. Ito, naka-contact lens ako. Oh. Yan. Check out na kayo. Ang hindi mag-check out, kakagatin ko. Check out na. Check out nyo na. Pinakagusto ko dito and sobrang sarap niya. Like, ang tagal din niya maubos. Ako kasi, pag kumakain ako nito, ilang spoon lang, gano'n. Plus kasing out of stock. Pero ngayon, bibili ulit ako. Tatlo na bibilin ko para hindi ko na siya titipid-tipirin. So, mag-order na kayo nito guys. Napakamura lang para sa ganito kalaki. Napakamura lang. Super viral neto ngayon. Nakabili na ba ang lahat? Nakatikim na ba ang lahat? Kasi if hindi nyo pa natikman to, this is your chance na bumili na kayo. Malay nyo, one day mawala tong mga to, diba? Hindi nagsisi kayo. Kaya ayusin nyo ang buhay nyo guys. Maging masaya kayo at bumili kayo ng ikakasaya nyo. Ay, yung bumili, mag-end live ako. Mag-check out kayo. Check out talaga. Magbibilang ako. Pag hindi kayo nag-check out, tignan nyo. Mag-end ako. Anong shade ng clay blush mo? Sun Kiss po. Kung walang humahalik sa'yo, ito na lang ang bilhin mo at least. May kiss pa rin kahit papaano. Ang sakit kasi. Gusto ko siyang igano no. Tingnan nyo, may pasa talaga siya. Pero nung yung after ginawa to, like right after ginawa, pinakita sa akin, ang taas niya. Ganito kasi yung story dyan. Tinignan yung ilong ko, sabi niya, kailangan mo ng 10 threads ang kailangan ko daw para sa ganito. Sabi ko, sige po, kung anong ikakaganda. Tapos nung nilalagay na nila, isang threads pa lang, sabi nung doktora, sabi niya, isa pa lang mataas na siya, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, hindi mo nakakailanganin ng 10. So, 4 na lang yung nilagay kasi mataas na daw. Kasi maayos naman yung ilong ko, tinaasan lang yung bridge. So, imagine niyo from 10, naging 4 na lang siya. Kaya ayun. Tapos nung pinakita sa akin, ang taas niya, ang tangos-tangos niya dito. Kaya medyo ako na. Hello, thank you so much. Parang naging compliment siya. Hi Josh! Sa ako sa Sabog ba yun? Sabog. Pampanga branch. Super nice nila at ayan. BGC. Nagganon na din ako doon ako alam mo yon yung fat freezing. Nagpa-fat freezing ako doon eh. Hoy, Tine! Andito si Tine! Mahal ba yan? Hindi naman po. Hindi naman. For me, hindi naman. Musta ka na? Uy, miss you, buisit ka. Di ka na nagpaparamdam. Di ka man lang nagre-reach out sa akin. So, yun? Ano yung pagkakaibigan natin na yun? Binasura mo na lang? Tinapon mo na lang kung saan-saan? Ha? Si Tine. Nagpa-adjust ako. Black ang ating ipin. Ang sabi din ni doctor ko sa dentist, isang adjust na lang tatanggalin na. Baka nga last adjust ko na to eh. Love you, see you soon please. Ano see you soon? Mag-set ka. So, ayan. Baka mawawala na ako ng braces. Ewan ko kung anong mararamdaman ko, no? Kung gusto ko ba o ayoko. Kasi nasanay na akong mag-braces. After undas, saan ka? Chat kita IG. O, sige. Set tayo. Namiss ko kalokohan mo. Replyan mo ako. Sige. Magre-reply ako sa'yo. Hindi. Magsubik gusto. Sa Subic kasi kami nagkakalala eh. So, ayan.
baka mawala na yung braces ko. Ang sabi pa ni Doc, sabi niya, pag natanggal na yung braces mo, pwede ka nang magpa-veneers. Sabi ko sa sarili ko, ha? Ba't ba ako nagpa-braces kung magpapa-veneers ako? And gusto ko lang naman niyang umayos, pumantay, kasi yung sungki ko dito. Pero nawala na. Yan. Hindi ako sanay na walang braces, kaya hindi ko alam. Parang baka masisepangs ako sa braces ko. Hindi ko naman nang need ng veneers kasi okay naman siya. Ano ko lang to. Ipapaayos ko lang. Tingnan niya. Crack siya. Imagine mo yun, nagpa-braces ka ng ilang taon. Monthly mo binabayaran yon. Tapos, pagtanggal ng braces mo, magpapa-veneers ka. Alam niyo ba anong ginagawa sa veneers? Nililiitan yan. Parang sinasharpen yan. Ano yan? Basta papangit yung ngipin nyo. Sayang yung ilang taon. Magiging kayo, parang pirana. Tapos lalagyan ng ipin. Sana palang umpisa pa lang, nagpa-veneers na, di ba? Ang mahal din ng ipin ko, kailangan pa ng ng bridge. Masakit to sa unang turok kasi bago ka mag-start, ibababad muna siya sa parang pampamanhid na cream. So, mamamanhid yung mo. Kaso, ramdam mo pa rin yung tusok niya. Yung unang tusok yun, naluha-luha ako dun. Pero, ilang seconds lang, mawawala siya. Tapos, kapag nilalagay na, mararamdaman mo yung... Ako para sa akin, nasaktan ako kasi ramdam ko yung paggalaw sa ilong ko. Ramdam na ramdam ko yung ginaganon yung dito ko. Ang taas pa. Tapos, ako may nakatusok. Pero, nung pangalawa, pangatlo, pang-apat na lagay, wala na akong naramdaman nun. Tapos, mga ilang oras, nung natanggal na yung anesthesia, doon ko naramdamang sakit. Di ako makangiti, di ako makapagsalita. Alam niyo yung nag-live si Mama dito sa TikTok, tapos umalis kami. Nung pumunta kami dun sa Orchid ba yun? Yung garden na daming Christmas light. Naka-face mask ako doon, tapos hindi talaga ako makangiti, kaya hindi talaga ako maharap. And ayokong ipakita yun. Sinabi na lang ni Mama na malungkot ako, pero hindi talaga ako makapagsalita. Hindi ako makapagsalita. Ang sakit niya kasi. Diba? Sabi ko kay Mama, huwag mo sabihin na nagpaano ako. Ganun. Wala din siya masabi. Tapos may nagpa-picture pa. Gusto kong umiti kaso di ko talaga kaya. Kaya napaganon na lang ako. Tapos, nag-sorry ako dun. Sorry, hindi ako nakangiti kasi masakit talaga, hindi ko maganon. Hindi din ako makakain. Yan, kala nyo yung iba, ano yung naisip. Diba? Ganyan naman talaga ang mga tao. There are stories that they don't know, so they'll make their own stories. Akala nyo, malungkot-lungkot ako, di nyo alam, masakit pala ang mukha ko, diba? Kaya, kung ako sa inyo, kung hindi nanggagaling sa akin, kung hindi nanggagaling sa akin ng isang bagay, huwag yung paniwalaan. Or, halimbawa, may nakita kayong picture, tapos parang, ano to, ganyan-ganyan. Huwag yung paniwalaan kung hindi nanggagaling sa akin. Like, ito, kakasabi ko pa lang, na namamaga yung ilong ko, kaya di ako makangiti nun. Pero, ang daming nagsabi na malungkot siya, ganun, broken siya, ganyan-ganyan siya, pero sakit lang talaga mukha ko, di ba? There are stories behind that you don't know. That's why nakakatakot ang mag-assume. Huwag kayo mag-assume. Kaya nga, ang dami din nagsabi, kaya pala, di ba? Nakakagulat, may mga story agad eh. Di pa ako makakapag-upload ng contents dahil namamaga pa mukha ko. Gusto ko kasi, ang next upload ko is maayos na yung ilong ko. Kasi alangan naman ganun-ganun ako, tas mukha akong avatar. Alam nyo ba, gustong-gusto ko ng mangulangot, di ko magawa. Feel ko tuloy, sobrang dami ko ng kulangot. Di ko Kaalalay ka nung bagay, mawala man ako sa sarili. Tanggal. Diba pinatagal nyo muna? Ulitin nyo.
Ako, ito ay mekos-mekos ng tamarind sauce. Ito yung tubig-tubig nila na ano. Ito naman yung ilalagay dun sa panipuri. Tapos ito ilalagay din. So meron ako dito, ito. Ito eh, gustong-gusto ko to eh. Mekos-mekos mo, insan. Mekos-mekos lang yan. Ayan. Magmamekos-mekos ako. Actually, hindi ko ma-explain yung lasa niya. May part sa akin na ayaw ko, pero hindi ko natitikilan. Alam niyo yun, bagay, yung ganun. Yung hindi ako nasasarapan. Pero hindi ko siya matigilan. Parang ganun. So, ayan, butas na ang mekos-mekos ball natin. Ano sauce to, pero nilagay ko na lang siya. Amoy Indian food. Cheers sa mekos-mekos natin. Oh, awesome! Amoy kilikilay. Mas maganda kung madami kang ilalagay ng patatas. Bili kayo. Ako kasi, sinearch ko lang to sa Food Panda. Sabi ko, panipuri. Eh, nakita ko mayroong nagbebenta. Binili ko agad. 30 pesos lang, buong set na. Pero limang balls. Sulit na siya. You should start talking to film directors. Hindi nga, I don't know anyone. Siyempre, hindi naman ako pwedeng, halimbawa may nakita akong film director, ay, pwede mo akong kunin sa ganyan. I want people to discover me. Pero if showbiz is not for me, I'm totally fine with it. So, hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa bagay na hindi para sa akin. Kasi nga, di ba, may mga pangarap tayo, pero minsan, may better, ganun. Wala akong masyadong time sa mga trabaho sa SOCMED dahil may mga importante talaga akong ganap. And hindi nyo alam. Okay lang, gulatin mo na lang kami. Hindi ko kayo gugulatin nga, responsibilidad nyo. Alam nyo, yung mga salita na nanggagaling sa mga friends natin or sa mga ibang tao, yung parang, let go mo na yan. Madaling basahin, madaling pakinggan, madaling intindihin, pero mahirap i-apply yun sa sarili. Hindi mo basta-basta maa-apply yung mga advice ng iba. Kasi, ang natutunan ko kasi, lately ko lang to natutunan talaga. Lately lang. Like, ang daming taong nag-a-advise sa akin, ang daming taong na nagbibigay sa akin ng payo, ang daming mga taong talagang ini-encourage ako. Naririnig ko yon, iniintindi ko, pero hindi ko siya ma-apply. Kasi, nasa iyo pa rin talaga. Kasi kaya nga diba? Like, halimbawa, sa mga kaibigan natin, may kaibigan kang marupok, sinabihan mo na, huwag mo nang babalikan yan, pero babalikan pa rin. Parang ganun. Parang, hindi mo ma-apply yun ng basta-basta. Hindi mo ma-apply. And it's not an easy thing to do. Yun ang tandaan nyo. Eto pa, meron pa ako na-realize. 98% ng tao, 98% ng mga tao, karamihan ng mga tao, halos mga tao, ikaw man o ako yan, we are manipulative. Yan ang na-realize ko Siyempre, yung iba sasabihin, hindi ako manipulative. Pero at some point in our life, magiging manipulative tayo kasi we wanted to be understood. Gusto natin maintindihan tayo. Gusto natin ipaglaban yung rights natin. Hindi natin masasabi na manipulative tayo kasi may pinaglalaban tayo. Pero, yun ang na-realize ko. Manipulative ang mga tao. Ikaw, ako manipulative. Like, wala talagang perfecto. Walang perfecto talaga. May pinaglalaban tayong rights natin na para sa atin. Tama naman yun pero sa kanila, hindi tama. So, dahil gusto natin ipaglaban yung part natin na yun, magiging manipulative tayo. Kasi parang, gusto ko ipaglaban to, rights ko to Tama yung nafe-feel ko Tama yung sinasabi ko, diba? And sila din naman, may ipaglalaban din sila. Hindi mali yung ginawa mo, ito dapat yung ganun. Natutunan ko, para labanan yun is acceptance talaga. Change. Acceptance and change. True kasi yung iba hindi matanggap yung pagkakamali nila. Totoo yan, pero ganyan ka din.
ganyan tayo. Nahihirapan tayong tumanggap ng pagkakamali, lalo na kung alam mong may part na tama doon. Depende na lang kung yung pagkakamali mo is maling-mali talaga. Like, nag-cheat ka, ganun. Nag-cheat ka, pero hindi mo tinanggap yun. Yun, ano ka na doon, baliw ka na doon. Depende sa pagkakamali yan. You'll never learn if you don't admit you made a mistake. Kapag alam mo sa sarili mo na nakasakit ka, at alam mo sa sarili mo na may mali ka, apologize and change behavior. Yun. Pero, aminin natin, may ano talaga, may part talaga na parang, hindi, tama yung ginawa ko. Okay, wala akong ginawang mali. May mga ganun. Pero, pag maling-mali ka talaga at alam mo talaga yung mali mo na yun, tanggapin mo. Pero pag, may pinaggalaban kasi tayo lahat eh. There's always two sides of the story. Halimbawa, tayong dalawa, magkaaway tayo. Para sa akin, mali ka. Pero para sa'yo, mali ako. Ganun lang yun. Iba-iba tayo. Ako kasi, aminado ako na may mga times talaga na hirap akong aminin yung mali ko. Like, ipaglalaban ko talaga, hindi, tama yung ginawa ko, wala akong ginawang mali. Pero, after a while, kapag makakapag-isip ka, nakasakit ka ng tao, kahit mali ka man or hindi, magpapakumbaba. Ganun. At least, alam mo pa rin kung paano ibaba yung pride mo. Ganun kasi ako, hirap talaga ako. It will take few days, few weeks bago ko matanggap ang pagkakamali ko. Kasi may pinanguhugutan ako, may reasons ako. Pero, pag-iisipan ko yun ng pag-iisipan, and pag alam kong nakasakit na ako, I'll apologize. Ganun. May mga mali ka na di mo marirealize. Oo, di mo marirealize agad. That's my toxic traits din siguro, na hirap din ako umamin ng pagkakamali ko. Aamin, oo. Madali lang aminin, pero yung tanggapin, yung parang, hindi, wala. Pero ayun. Minsan kasi, mas mangingibabaw sa akin yung tao kaysa sa ginawa. Parang, kaya kong apakan yung pride ko. Magkaayos lang tayo. Parang ganun. Kaya minsan kasi pangit din yung laban ka ng laban sa side mo. May nasasaktan ka na, ganun. Thank you. Gaslight. Oh, tsaka, hindi lang naman tao ang ginagaslight eh. Pati sarili ginagaslight, di ba? Alam niyo yan. Diba? Wala eh. Ganyan talaga. Real talk lang. Kasi ako, I'm in the process na inaayos ko yung sarili ko. And, ayun. Ang na-realize ko din kasi, ang pag-aayos ng sarili, hindi naman overnight yan or ilang araw lang yan. Umaabot talaga ng years yan, months. So, ayun. And okay lang yan. Diba? Wala eh. Yun talaga ang buhay. Acceptance talaga ang pinaka panlaban sa lahat ng pagkakamali and mga rocky path ng buhay. Acceptance talaga. Which is, yun ang wina-workout ko. The acceptance. Minsan, hirap din akong tumanggap. Sobrang hirap akong tumanggap talaga. Parang, hindi, ayoko. Hindi! Ganun. Pero after a while, kahit umabot pa yan ng ilang weeks or ilang months, matatanggap at matatanggap mo din. Diba? Basta ako, ang sinasabi ko sa inyo, I'm not a perfect person.
there's dark side of me that only limited people know. And, ayun. Sobrang marami akong imperfection and hindi nyo na kailangan malaman kung ano yun. Basta, nasa akin naman kasi yun kung aayusin ko, diba? Eh, nasa inyo din yun. Minsan kasi, like pagdating sa love, minsan mas tatanggapin mo na lang. Minsan okay lang matalo, minsan okay na lang. Wag lang mawala yung tao, yung ganun. Minsan mas magiging ibabaw yung love. Apply nyo din sa sarili nyo lang. Okay lang kung hirap pa kayong tanggapin ng isang bagay. Matatanggap at matatanggap nyo din. Ganyan talaga. Gusto mo kasi ma-understood ka ng mga tao. Gusto mo kasi marinig nila yung side mo. Pero maano mo din. Pero pag cheating niya, yun na yun. Pag may cheating na naganap, that's already a big sign. Or that's already a reason to end a relationship. Ganun kasi yun. Kasi cheating na yun eh. Wala na yun. Wag mo nang anuhin. Kailan mo masasabi na tama na sa relationship? Ako kasi I know I was taken for granted na but can't. Yun nga yung tulad ng sinabi ko sa inyo na gusto mong i-let go yung tao. Gusto mong wala na, pero di mo ma-apply sa sarili mo yun kasi you love the person at mahirap i-let go yung taong mahal na mahal mo. And ano ba yun? When to stop na kapag wala ka nang maramdaman talaga. Yan. When it's no longer special. Like, iba-iba kasi yung tao. Meron kasi mga taong napaka-strong ng personality nila na kaya nila. Meron din mga tao na hirap talaga when it comes to moving on. Diba? May tao din na hinahayaan nilang maubos sila. Oo. Ilang beses ba dapat magmakaawa para sa magstay sa'yo yung mahal mo? Ako ewan ko. Depende sa'yo yan. Ang dami nagsasabi din na yung mga nakikita ko sa TikTok na nag-a-advise. Kahit ako nag-a-advise din ako eh. Parang wag kang magmakaawa, ganun. Wag mo hayaan mo, let go mo yung tao. Pero hindi ma-apply sa sarili yun. Mahihirapan ka mag-apply sa sarili. Hindi mo basta ma-apply. Diba? Pag dumating na sa'yo yung ganong part, hindi mo ma-apply talaga. Nasa'yo lang talaga yan, hindi ma-apply. Siguro hayaan niyo lang hayaan yung mahalin niyo yung tao. Mahalin niyo lang ang mahalin until maubos din kayo. Ganun. That's the best way to move on kasi. Like tulad ng yung issue ngayon nila Richie and Andrea. Nagrereklamo si Richie na diba, na nakikipagbalikan daw. Parang ganun. Nakikipagbalikan. Para sa akin, normal ang manghangad ng magbalikan. Lalo kung mahal mo yung tao, talagang magbalikan na tayo. Magbalikan na tayo. Ganun. Tapos si boy naman, grabe diba? Grabe yun? Grabe maka-broadcast ng ganun as if kaawa-awa yung babae. It's normal na manghangad ka ng balikan. Diba? Patola sa babae. Sim. Ako not a fan of Andrea pero mas naiintindihan ko yung side niya. Ang dami nagsasabing tao na kaya laging iniiwan yan kasi ganyan yan. Kaya laging, di ba ganun ang sinasabi nila? Pati yung pamilya ng lalaki, di ba nilalait din siya na basta okay yung ugali. Lang siguro,
nami-misunderstood nila si Andrea or hindi nila kayang i-handle yung ganung ugali or hindi para sa kanila. Simple lang yan. At tandaan nyo, lahat ng relationship dumadaan sa rocky part. And, ayun. Nakwento ko na ba sa inyo yung level 5 ng love? O hindi pa? Nakwento ko na yun, no? Five level pala ng love. Hindi pa ba? Nakwento ko na yun. Hanggang dito na lang. Sige, ulitin ko na lang. There's 5 level of love. First level, ito yung kayo na. For few months, puro saya lang. Tapos, kahit yung mga simpleng tampuhan nyo, kinikilig ka pa rin. Yun yung part na sobrang saya lang lahat. Wala kayong masyadong problema. Puro lang kayo pakilig-kilig. Pakilig-kilig lang kayo as in best, parang para sa'yo, yun yung mga best months. Yun, mga months na talagang konting bagay lang kikiligin ka. Yun ang level 1 ng love. Level 2, ito na yung mga petty away. Yung mga tampu-tampuhan na lang, parang dito na kayo parang medyo may mga away na dito. May mga away-away na pero naaayos. Konting simpleng away, pero may away na. Ganon, mga petty things. Level 3, ito na yung masakit. Masakit na away. Masakit na away na to. Ito na yung part kung saan maiirita ka na. Dito mo na mararamdaman or dito mo na ka-questionin yung sarili mo na, mahal ko ba tong taong to? Bakit parang wala na ako nararamdaman? Siguro ito na yung nagdadalawang isip ka na. Gusto mo nang mag-give up. Ito na yung part kung saan iritang-irita ka na sa partner mo. Ito yung part na wala na kayong affection, wala na kayong bond, as in, mas pinipili nyong wag mag-usap. Dito na kayo humihingi ng space, dito na kayo dito na tumatagal yung away nyo, dito na kayo hindi magkakaintindihan. Ito na yung pinaka-rocky part talaga, ang level 3. Rocky part. Dito na parang sumulang tumigil. Level 4, ito yung part kung saan mas pipiliin mo yung tao kaysa sa mga away. Ito yung part na makaka-realize ka na mas maraming magandang bagay kaysa sa pag-aaway. Ito na yung gusto mong lumaban na part. Dito ka na lalaban, dito ka susugal ulit, dito ka magmamahal ulit, dito ka magbibigay ng chance. Level 5, eto na yung sa dami yung pinag-awayan, sa dami yung di pagkakaintindihan, dito na kayo na-settle. Like parang kilala nyo na yung isa't isa. Eto na yung part na komportable na kayo, na parang mas kilala nyo na yung isa't isa. Mas kilala nyo na yung isa't isa. Parang hindi na kayo masyadong nag-aaway. Parang naging smooth na lang siya. Naging matured na kayo. Nag-grow kayo from each other. Nag-grow kayo, kinontinue yung relationship nyo. Ito na yung masasabi kong nalampasan nyo, diba? Pero, ang reality kasi dito, may mga ibang tao, level 3 pa lang gumigive up na. Hindi nila alam na may process para makapunta ka sa level 5. May mga tao na hindi na umaabot ng level 4, diba? May mga tao na hindi umabot ng level 4. Mas pinipili nilang sukuan, level 3 pa lang. Diba? True yun, ha?
Diba? Ako kasi naniniwala ako sa relationship nila Kong tsaka ni V. Naniniwala ako sa alam mo yung mga relationship ngayon na sobrang tagal na nila? Like, sobrang tagal? Diba? Naniniwala ako na dumaan mga yan sa level 3. Naniniwala ako na may part sa kanila na gusto nilang umayaw. Naniniwala ako may part na gusto nilang mag-break. Naniniwala ako may part sa kanila na nag-break sila, tas nagbalikan at na ayos. Ngayon, nasa level 5 na sila. Yung Katniel, totoo yan, di ba? May issue ba nun? Alam ko nag-break din sila before. Totoo ba yun? Na parang nag-split sila before? Di ba? Imagine, nalampasan nila. For sure kasi, alam nyo kasi, hindi naman magbe-break ang relationship kung walang toxic. And I'm pretty sure na may naging toxic sa kanila. Or malay nyo, dalawa silang toxic. Pero they chose to stay. Diba? Ngayon, super tagal na, diba? And I'm sure lahat sila dumaan sa part na parang ayoko na tong tao na to. Parang wala na ako nararamdaman sa tao na to. Ganun. Kasi mararamdaman mo lang yun eh. Tuluyan kasing mawawala yung relationship. Once na pinanindigan mo yung nararamdaman mo na yun, tuluyan masisira yung relationship. Once na mas pinangunahan mo yung ganun. Like, wala na akong nararamdaman sa tao na to. Ayoko na, hindi ko na siya gusto. Wala nang love na nararamdaman. So, iiwan ko na siya. Hindi mo alam na there's chance pa. Nasa iyo lang yan kung paano mo yan, diba? Normal lang mapagod. Tandaan niyo yan. Normal mapagod. Love is a choice. Wow, solid. Normal lang mapagod. Okay. Pero syempre, if it's for you, it's for you. Parang dun sa kanta ni Skaz Takli, kung tayo talaga, tadhana ang magsasabi. Kung tayo talaga, pagtatagpuin ulit, di ba? Pero at least try. Yun ang mabibigay kong lesson sa inyo. At least try. Giving up is always not, giving up, it's not always the solution. Alam nyo, tinitest lang kayo ni Lord. Tinitest lang kayo. O tignan natin kung tanga-tanga tong mga to. Tignan natin kung mabilis sumuko tong dalawang to. Pag ito mabilis sumuko, sige. Parang ganun lang eh. Diba? Tapos ano pa ba yun? Sa mga may nakita kasi ako eh, parang gustong sa mga lagi nagtatanong kay Lord na, Lord, bakit naman binigyan niyo ulit ako ng ganitong problema? Kasi gustong i-test ni Lord kung tanga-tanga ka pa rin. Like, halimbawa, iti-test ko nga kung tanga-tanga ka pa rin. Kaya bibigyan ulit kayo ng pangit. Diba? It's God's plan talaga. God's plan. God's plan. Kasi kahit hindi ako masyadong religious, alam ko pa rin na hindi ka ilalagay ni Lord sa pinakapangit na sitwasyon sa buhay mo nang walang purpose.
Diba? Hindi ka pababayaan ni Lord. Sasaktan ka niya, oo. Na change topic naman tayo dun sa mga yun? Dream Church ba yun? Yung mga pastora and mga born again ba yun or Christians? Basta yung mga yun, mga nag-viral. Grabe inis ko doon sa mga yun. Kasi part din ako ng church dati. Part ako ng church noon. And may mga group din ako sa church. Yung mga group ko super nice. Ang nice ng group ko, pero alam mo yun, may part sa akin na nagiging obligasyon na siya na kailangan mong pumunta sa Saturday church, kailangan pumunta sa Sunday church, kailangan mong magganyan, kailangan mong sumama sa ganyan. Nape-pressure ako sa ganun, like gusto ko magpahinga ng Saturday pero kailangan ganun. Parang naging kailangan ko siya. Then ayun, mas pinili ko na lang na magsisimba ako pag gusto ko magsimba. Kakausapin ko si Lord pag calling ko na, ganun. Parang ganun. Diba? Hindi ako religious pero I believe in God. Ano pa? How to overcome insecurities. Ewan ko, may mga insecurities akong di ma-overcome, pero isa to sa mga na ginawan ko ng paraan. Hindi ko na-overcome, pero ginawan ko ng paraan. Ayoko kasi yung ilong ko eh. Catholic school girl. Basta mas gusto ko yung magsimba kasi yun ang sinasabi ng puso ko kaysa sa kailangan kong magsimba. Thank you, Nat. Ako, minsan talaga gusto kong magsimba. Ganun. Hindi ako nag-post ng mga Bible verse. Sinasarili ko na lang. Thank you, Cheng. Thank you, Dark. Basta. Ano na? Wala na ba? Wala na ba? Tama na ba? Wala nang tanong? Sige, wag na. Thank you, Dark. Sheesh. Gaji small. Father and daughter. Kunin ko siya. Gusto ko siyang makasama. Gundo-gundo naman.
Baho ng hininga mo, nagmamana ka naman kay mama mo. May ipin na siya, ang sakit na. Kindot-kindot ka. Antok ka? Antok ka, baby na yan? Antok na antok ka? Buong araw ka tulog ah. Kamukha niya si Gaji eh. Sana Gaji ang itsura niya. Lit-lit ng baby na yun eh. Ano? May sipon ka. Dilaan mo yan. Nakita niyo ipin niya? Liit-liit mo. Yun! Nakita niyo yung teeth niya. Si Trixie ng baby maitim ang nguso niya. Ito hindi naman eh. Bakit kakiname niya? Mix color ng Trixie tsaka si Gaji. Kasi, yung kulay niya, talaga nung una, parang siyang chocolate brown, pero nung, di pa namin talaga siya pinapangalanan nun. Tapos nung medyo laki-laki na siya, nag-light siya, so parang khaki nga yung kulay niya. Dahil sa kulay. Tapos nilagyan lang ng E, para kasunod kay Twixie and kay Gaji. Amoy kape ka. Amoy kape yung bunganga mo. Bakit? Nagkape ka ba? Mga manunubok niya! Tapos pag natutulog siya, para siyang ano min, kapibara. For sale. 150k. Anong breed niya? Saint Bernard. Sige na nga, matulog ka na. Kanina ka pa. Tinan niyo to. You deserve every good things. Nagpalit ako ng case. Ang dumi na ng case ko. You deserve every good thing. Ano? Ganyan niya tumahol. Paos. Shh! Dito, dito. Dito, dito, Dixie. Huwag kayo mag-away. Hoy! Ito ba yun? Trixie, huwag pa sa bunutan! Yee! Kinakagat niya. Lagi nag-aaway yung dalawang yan. Matapang ka daw, be. Ano nangyari sa itsura mo? Ba't ka naglalalo siyang na ganyan? Ba't ka nagkikilay mo? Ba't kaya yung mukha mo? Patingin! Tingin! Tingin ka dito! Tingin ka dito! Tingin ka dito, sabi mo. Tingin ka yung itsura mo! Sexy! Patingin! Gundo-gundo naman! Mamaya, mamaya. Wait lang. Pero ng asawa mo. Wait lang. Wait lang. Sexy! Pagod na pagod ka na. Ano? Dito. Na paano kailay mo? Ano ba?
Trixie, what the heck? Trixie! Napipidi ka ba? May postpartum depression ka ba? Ganda-ganda naman. Mukha siyang Diyos, ah. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda naman. Na-stress ka ba? Bakit parang McDonald yung kilay mo? Hoy, no! Wag muna, wag muna. Dito, dito! Hoy, Trixie, ang landi mo. Dito, Gaji, dito. Pasok. Pasok. Landi niya, di ba? Sheesh. Sige na, mag-end na ako, babae. Thank you so much sa lahat na nanood and thank you so much sa lahat na nag-drop. So, see you soon and bye-bye.